Mga driver at operator na maapektuhan ng PUV Modernization Program, prioridad sa libreng scholarship ng TESDA Region 1. Narito ang report ni Joan Punsoy. Mahigit 3 dekada na tsoper ng jeep ang 58 taong gulang na si Loreto. Sa pamamasada binubuhay ni Loreto ang pamilya. Sa pamamasada rin niya na pag-aral ang 9 na anak. Isa na lang ang hindi pa nakapagtapos. Dahil sa programa ng gobyerno na PUVMP o Public Utility Vehicle Modernization Program, hindi raw niya maiwasang mag-isip na maghanap ng ibang trabaho. Wala rin naman daw siyang pera na pambili ng modernong jeep. Pagka uminto akong magbaniho, magkasakit ako. Oo, kailangan talaga may trabaho na. Kung kahit na basta yung kaya, yung marangal na trabaho ko. Ang problema nga lang daw, may tatanggap pa bang kumpanya sa kabila ng kanyang edad? Yun lang ang tanong, baka wala na. Dahil magsisenyor na po. Ang alam ko lang na magmaniho, ganyan. Kaya wala na ako alam na mga construction, hindi ko kaya yan. Ang TESDA katuwang ang DOTR, may inilaang pondo para sa mga maapektuhan ng PUV Modernization Program. Prioridad sa kanilang libreng scholarship program, hindi lamang ang mga operator at driver na piniling wag ng pumasada, maging ang kanilang mga kaanak. Libre po ito, libre po ang kanyang tuition fee. Meron po pong allowance na 160 pesos per day at libre po din ang competency assessment na kung saan bago sila magtapos ay mabigyan po sila ng national certificates. Iba't ibang kurso ang maaari nilang pagpilian. Matutulungan din sila ng tanggapan na makapaghanap ng trabaho. Pwede po silang kumuha ng kahit ano. Pwede silang kumuha ng automotive servicing, electricity, electronics. Mga asawa nila ay pwede silang kumuha ng mga cookery, bread and pastry, housekeeping, barista, at mga iba pang mga pwedeng kunin nila. Tiniyak ng TESDA na sapat at walang magiging problema pagdating sa pondo sa scholarship, kaya wala raw dahilan na matigil ang programa. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon.